Sa mga nagdaang linggo, hindi na mabilang ang mga ulat ng unsafe encounter sa himpapawid at karagatan sa pagitan ng Japan at China, mula sa radar lock-on incidents malapit sa Okinawa hanggang sa sabayang patrols ng China at Russia sa paligid ng Japan. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa East China Sea, dumarami rin ang tanong na handa na ba talaga ang Japan kung sakaling tuluyang sumabog ang tensyon. Sa likod ng tahimik at disiplinadong imahe ng bansa, may isang modernong sandatahang lakas na unti-unting inilalantad ang tunay nitong kakayahan. Ngayon, susuriin natin kung gaano na nga ba kalakas ang militar ng Japan at kung kaya ba nitong harapin ang lumalaking banta mula sa isa sa pinakamalalakas na hukbo sa mundo, ang China. Sa loob ng maraming dekada matapos ang World War II, kilala ang Japan bilang isang bansang may pacifist constitution kung saan malinaw na limitado ang papel at saklaw ng kanilang militar. Sa ilalim ng konstitusyong ito, nakatuon lamang ang sandatahang lakas ng Japan sa depensa at pagprotekta sa sariling teritoryo at iwas ito sa anumang anyo ng agresibong aksyon. Ngunit sa kasalukuyang geopolitical landscape, malinaw na unti-unti nang nagbabago ang doktrinang ito bilang tugon sa mga bagong banta sa rehiyon. Dahil sa patuloy na pressure mula sa mas assertive na China, sa missile threat ng North Korea at maging sa muling pag-igting ng Russia sa rehiyon, dahan-dahang nire-redefine ng Japan ang kahulugan ng self-defense. Sa kasalukuyan, ang Japan Self-Defense Forces o JSDF ay hindi na lamang pangdepensa sa papel o sa konstitusyon. Isa na itong high-tech, well-funded at highly trained force na may kakayahang makipagsabayan at makipag-ugnayan sa mga pangunahing militar sa Asia-Pacific. Isa sa pinakamalinaw at pinakakongkreto na sukatan ng lakas militar ng Japan ay ang patuloy na paglaki ng kanilang defense budget. Sa mga nagdaang taon, mabilis at tuloy-tuloy na pinalaki ng Tokyo ang kanilang military spending na ngayon ay kabilang na sa pinakamataas hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Layunin ng Japan na umabot sa humigit kumulang 2% ng kanilang GDP ang defense budget, isang antas na kalibel na ng mga bansang kasapi ng NATO at malinaw na indikasyon ng seryosong pagbabago sa kanilang security priorities. Ang malaking pondong ito ay direktang inilaan sa pagbili ng mga advanced weapon system, pagpapalakas ng missile defense capabilities at sa malawakang modernization ng kanilang hukbong panghimpapawid, pandagat at panlupa. Sa ganitong paraan, unti-unting tinatanggal ng Japan ang mga kahinaan sa kanilang depensa at pinapalakas ang kakayahan nitong tumugon sa anumang potensyal na banta sa rehiyon. Sa larangan ng air power, kinikilala ang Japan bilang isa sa may pinakamalakas at pinaka-advanced na air force sa buong Asia. Mayroon itong malaking fleet ng F-35 fighter jets na patuloy pang in-upgrade upang tumugon sa modernong banta, kabilang ang mas pinahusay na radar, avionics at weapons integration. Bukod dito, isa rin ang Japan sa pinakamalalaking operator ng F-35 stealth fighter sa mundo, isang sasakyang panghimpapawid na idinisenyo para sa modernong digmaan at high-intensity conflict. Ang kombinasyon ng stealth capability, advanced radar systems at seamless joint interoperability sa US Air Force ay nagbibigay sa Japan ng malinaw na advantage pagdating sa air superiority. Sa konteksto ng tumitinding tensyon sa China, ang kakayahang kontrolin at ipagtanggol ang himpapawid ay nagsisilbing isa sa pinakamahalagang deterrence factor laban sa anumang agresibong galaw. Pagdating naman sa dagat, lalong kapansin-pansin ang lakas at modernisasyon ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ang Japan ay may ilan sa pinaka-advanced at technologically sophisticated na destroyer sa buong mundo, kabilang ang Aegis-equipped warships na may kakayahang mag-detect at mag-intercept ng ballistic missile ng mabilis at epektibo. Bukod dito, ang mga Izumo-class helicopters carriers ay unti-unti nang kino-convert upang makapag-operate ng F-35B fighter jets na sa praktikal na pananaw ay ginagawang mga light aircraft carriers, isang makabuluhang pagtaas ng operational flexibility at air projection capability ng Japan. Sa harap ng lumalawak na presensya at assertive na galaw ng Chinese Navy sa karagatan ng East China Sea at malapit sa Senkaku Islands, ang naval strength ng Japan ay nagiging critical na elemento sa pagpapakita ng deterrence, pagpapatibay ng maritime security at proteksyon sa kanilang soberanya. Isa rin sa pinakapinagtutuunan ng pansin ng Japan ay ang kanilang missile defense capability na itinuturing na critical sa harap ng lumalakas na banta mula sa North Korean ballistic missile at posibleng Chinese strike sa rehiyon. Dahil dito, bumuo ang Japan ng isang multi-layered missile defense system na may kakayahang tugunan ng iba't ibang uri ng missile threat. Kabilang dito ang mga Aegis-equipped destroyer sa dagat, Patriot missile system sa lupa, at advanced radar networks na may long-range detection capabilities. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagbibigay sa Japan ng mahalagang strategic depth na nagtitiyak na may kakayahan silang maagapan ang mga potensyal na pag-atake bago ito makarating sa kanilang teritoryo. Bukod dito, ang ganitong kakayahan ay nagpapataas din ang kumpiyansa ng bansa sa crisis scenarios, nagbibigay ng deterrence laban sa potensyal na agresor at nagpapakita ng dedikasyon ng Tokyo sa pagpapalakas ng pambansang seguridad sa gitna ng lumalalang geopolitical tension. Ang isang malaking pagbabago sa military doctrine ng Japan
ay ang kanilang pagpayag sa pagkakaroon ng counter-strike capability. Ibig sabihin, kung may malinaw at agarang banta sa kanilang teritoryo o pambansang seguridad, may kakayahan ang Japan na umatake pabalik sa pinanggagalingan ng kalaban gamit ang mga precise strike capabilities at advanced weapon systems. Sa mata ng China, ang ganitong pagbabago ay isang alarming development na itinuturing nilang potensyal na pagbabanta sa regional stability. Ngunit para sa Japan, ang counter-strike capability ay isang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang seguridad sa harap ng mas mapanganib at unpredictable na geopolitical environment. Hindi rin papahuli ang Japan Ground Self-Defense Forces pagdating sa kahandaan sa lupa. Mayroon itong mga well-trained rapid deployment units at specialized amphibious forces na idinisenyo upang mabilis na makapagresponde at ipagtanggol ang mga malalayong isla ng Japan, lalo na ang Okinawa at mga teritoryong malapit sa China. Ang mga unit na ito ay sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay para sa island defense, recapture operations at rapid response sa mga potensyal na banta sa maritime periphery ng bansa. Ang ganitong kakayahan ay isang malinaw na indikasyon ng mga senaryong pinaghahandaan ng Tokyo at nagpapakita ng kahandaan ng Japan na protektahan hindi lamang ang mainland kundi pati ang maliliit na isla na critical sa kanilang strategic defense posture. Malaki rin ang puhunan ng Japan sa intelligence, sa surveillance at sa reconnaissance o ISR na itinuturing na isa sa pinaka-critical na aspeto sa kanilang pambansang seguridad. Gumagamit ang bansa ng mga advanced satellites, sophisticated early warning radar systems at maritime patrol aircraft upang mamonitor at masubaybayan ang galaw ng mga barko ng China at aircraft sa karagatan at himpapawid malapit sa kanilang teritoryo. Sa modernong digmaan, impormasyon ang isa sa pinakamahalagang armas at dito napakalakas ng posisyon ng Japan dahil nagbibigay ito ng kakayahang maagapan ng anumang banta bago pa man ito makarating sa kanilang hangganan. Ang ganitong advanced monitoring at data integration ay nag-aambag sa critical decision making at strategic planning na nagbibigay sa Tokyo ng malaking advantage sa deterrence at sa pagpapanatili ng regional security. Ngayon mga kapatid, hindi maaaring pag-usapan ang lakas militar ng Japan nang hindi binabanggit ang Estados Unidos at ang matibay nilang alyansa. Ang US-Japan Alliance ay isa sa pinakamatibay at pinaka-strategic military partnership sa buong mundo na nagbibigay sa Japan ng dagdag na seguridad sa deterrence. May permanenteng presensya ang US forces sa Japan, kabilang ang mga air bases, naval facilities at mga missile defense asset na mabilis na makakadeploy sa oras ng krisis. Sa ganitong setup, hindi nag-iisa ang Japan kapag humaharap sa mga potensyal na banta at nagiging isa ito sa pinakamalalakas nitong strategic cards laban sa China. Bukod dito, ang close coordination sa pagitan ng dalawang bansa ay nagpapalakas sa operational readiness at nagbibigay ng komprehensibong proteksyon sa East Asia region. Regular at sistematiko na nagsasagawa ang Japan at US ng joint military exercises na naglalayong pahusayin ang interoperability at operational coordination ng kanilang puwersa. Mula sa air combat drills at electronic warfare exercises hanggang sa naval maneuvers at amphibious operations, ang bawat aspeto ng koordinasyon ng dalawang bansa ay halos seamless at highly integrated. Ang ganitong mga exercises ay hindi lamang pagpapalakas ng kakayahan, kundi malinaw ding mensahe sa Beijing na anumang agresibong hakbang o potensyal na paglabag sa regional security ay haharap sa isang mabilis at coordinated response, hindi lamang sa Japan kundi pati sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Sa pamamagitan nito, pinapalakas din ng Tokyo at Washington ang deterrence posture nila sa rehiyon na nagpapakita ng seryosong commitment sa kapayapaan at stability sa East Asia. Sa panig ng China, ang mabilis at sistematikong paglawak ng kakayahang militar ng Japan ay tinuturing bilang direktang banta sa kanilang strategic interes sa rehiyon. Madalas ilarawan ng Beijing ang Japan bilang bumabalik sa militarism, isang sensitibong isyo na palaging nagbubukas ng alaala sa kasaysayan ng digmaan sa Asia at nagdudulot ng tensyon sa diplomatic relations. Ngunit sa pananaw ng Tokyo, ang kanilang mga hakbang ay hindi anyo ng aggression o expansionism, kundi isang malinaw at maingat na survival strategy. Sa harap ng mas assertive at expanding na presensya ng China sa East China Sea at malapit sa mga pinagtatalunang isla, naniniwala ang Japan na wala silang ibang opsyon kundi palakasin ang sariling kakayahan sa depensa, modernize ang kanilang military assets at tiyakin na handa silang ipagtanggol ang soberanya at seguridad ng bansa sa anumang senaryo. Gayunpaman, may malinaw pa ring limitasyon ang lakas militar ng Japan kahit na moderno at highly capable ang kanilang puwersa. Nakadepende pa rin ito sa matatag na alyansa sa US, lalo na pagdating sa extended deterrence at proteksyon sa ilalim ng nuclear umbrella. Bukod dito, may mga legal at constitutional constraint pa rin na humahadlang sa Japan mula sa pagpapatupad ng full-scale offensive operation na isang remnant ng kanilang post-World War II pacifist constitution. Ibig sabihin, kahit malakas at advance ang Japan Self-Defense Forces, hindi pa rin ito ganap na independent military power sa antas ng China o US. Ang kanilang kakayahan ay laging nakaframe sa depensa at strategic coordination sa mga allies na nagpapakita ng balancing approach sa pagharap sa lumalalang geopolitical threat sa rehiyon. Ang patuloy na paglakas ng militar ng Japan ay may malalim at malawak na epekto rin sa buong rehiyon ng East Asia. Para sa mga bansang tulad ng South Korea, Taiwan at Pilipinas,
Ang mas pinatibay at modernong Japan ay maaaring magsilbing stabilizing force laban sa patuloy na expansion at assertiveness ng China na nagbibigay ng dagdag na seguridad at deterrence sa rehiyon. Ngunit para rin sa iba, partikular sa mga bansa na may mas komplikadong relasyon sa Tokyo-Beijing, ang ganitong pagtaas ng military capability ay nagdadagdag ng karagdagang layer ng complexity sa regional security. Mas maraming armas, mas advanced na teknolohiya at mas malalaking puwersa ang nakapwesto sa East Asia. Ibig sabihin, mas mataas din ang panganib ng miscalculation, miscommunication at aksidenteng engkwentro. Ang sitwasyong ito ay naglalarawan ng isang delikadong balanse kung saan ang kapangyarihan at deterrence ay sabay na nagbibigay ng proteksyon at nagdadala ng potensyal na panganib. Sa huli mga kapatid, ang tanong na gaano nakalakas ang militar ng Japan ay may malinaw na sagot. Mas malakas na sila kaysa dati at patuloy pang lumalakas sa bawat taon sa pamamagitan ng modernisasyon, strategic investment at pagpapalakas ng kakayahan sa depensa. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa China at iba pang aktor sa rehiyon, ang Japan ay tahimik ngunit determinadong binabago ang sarili bilang isang modernong military power na kayang ipagtanggol ang soberanya, teritoryo at national interest nito. Hindi naghahanap ng digmaan ng Tokyo, ngunit malinaw ang mensahe sa kapwa kaalyado at potensyal na adversary. Handa silang tumugon sa anumang banta sa kanilang teritoryo. At habang patuloy na umiinit ang geopolitical landscape ng East Asia, ang lakas ng militar ng Japan ay isa sa pinakamahalagang piraso sa mas malaking laro ng kapangyarihan at seguridad sa rehiyon na nagbibigay ng deterrence, stability at strategic influence sa mga susunod na dekada. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!